Ladies and gentlemen, Undersecretary Clarissa Castro, the Palace Press Officer. Good morning. Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong Pilipinas. Pinangunahan ng Department of Foreign Affairs ang pagpapauwi sa 178 na Filipinong na biktima ng human trafficking sa Myanmar. Kasama ang Department of Migrant Workers at iba pang ahensya at embahada ng Pilipinas. Tiniyak din ang seguridad ng mga biktima at agarang tulong para sa kanila. Paalala ng DFA, iwasan ang iligal na pag-alis ng bansa at dumaan lamang sa tamang deployment ng Department of Migrant Workers. Panoorin po natin ito. At isa pang good news, bumisita si United States Secretary of Defense Pete Hegseth nitong Biyernes at nagkaroon ng courtesy call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa nasabing courtesy call, sinabi ni Pangulong Marcos na tiniyak at pinagtibay ni Secretary Hegseth na nagpapatuloy ang economic at military partnership sa pagitan ng Amerika at ng Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni US President Donald Trump. Ayon pa sa Pangulo, ang kanyang pagbisita ay indikasyon din ng commitment ng Pilipinas at ng Amerika na magtulungan para mapanatili ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. Siniguro rin ni Secretary Hegseth kay Pangulong Marcos na kinikilala at sinusuportahan ng Amerika ang posisyon ng Pilipinas sa usaping West Philippine Sea at ang mga hakbang na ginagawa ng Pilipinas para depensahan ang soberenya nito. Panoorin po natin ito. Thinks very fondly of this great country, is very committed to the alliance that we have, to the friendship that we have, the cooperation that we have. He and I both want to express the ironclad commitment we have to the Mutual Defense Treaty and to the partnership. Economically and militarily, as we've talked about, peace through strength is a very real thing. United States is something that is inherent with most Filipinos, considering the relationship that we have had over 100 years. You are our only treaty partner and continue to be a supporter for peace in this part of the world. At ito po ang mga good news natin sa araw na ito. Maaari na po tayong tumanggap ng katanungan mula sa inyo. Clay Pardilla, People's Television. Good morning po, Yusek. Yusek reports say that around 500 Filipinos were trapped in scam centers in Myanmar noon pong Feb. How optimistic is the government na silang lahat po ay marirescue? At ano po ang timeline para dito? Katulad po ng ating pinakita na good news, ang ating gobyerno po, ang ating administrasyon ay handang tumulong sa mga Pilipino na nangangailangan. So, kanina po ay pinakita po natin ang good news at tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagsisika para kung ano man po ang dinadanas ng mga kababayan natin sa ibang bansa ay agad natin tumatulungan. Hello po. Ma'am, we are holding job fairs, but how confident are we that these opportunities are enough to prevent Filipinos from risking their future in offshore gaming operations abroad? Yes, we are into projects giving more jobs to the Filipinos. So with this, I hope that they can rely on that. They can have these jobs that will match their capacities and skills. And we pray that they will not again go work abroad so that they can also attend to their families. Raquel Bayan, Radio Pilipinas. Follow-up lang po dun sa 176 na OFW moving forward, ano po kaya yung gagawin ng pamahalaan para sa paliparan pa lang po, hindi na sila makalabas ng bansa kasi mas mahirap po silang i-rescue kapag wala na po sila sa Pilipinas? Yes, unang-una po,
nakikiusap po tayo sa mga Pilipino na nagnanais magtrabaho sa ibang bansa. Dumaan lang po sana sa tamang proseso. Huwag po silang, kumbaga, makikipag-transact nang hindi alam po ng gobyerno. Kaya nga po tayo may POEA para po sila po ay mabigyan ng seguridad na ang kanilang pupuntahan ay sila ay safe. So, maliban po sa gagawin po ng gobyerno, makikipagtulungan po sana ang ating mga kababayan. Mahirap naman po kadalasan pag mahigpit man po ang ating officers sa Bureau of Immigration o offload minsan, hindi rin po maganda. So, kayo na rin po, makipagtulungan na rin po kayo sa gobyerno para po maiwasan natin yung mga ganitong klaseng sitwasyon. Alvin Baltasar, Radio Pilipinas. Yusek, good morning po. Regarding doon sa lindol sa Myanmar at saka nahagip sa Thailand, though concerned government agencies are taking steps to check on our fellow Filipinos doon sa dalawang nabanggit na bansa, any directive straight from the President para sa pagtulong doon sa ating mga kababayan? Opo, nagkaroon po ng interagency meeting at sa pangunguna rin po ni Secretary Gilberto Chodoro Jr. ay sinabi po na imomobilize na po ang mga resources para po agad tayo makatulong sa ating mga karating bansa. At bukas nga po ang tentative travel date po for deployment ng ating mga kumakatawan. Parang lalabas po ang grand total po ay 114 personnel ang ating ipapadala bukas. Tentative date po yan. Ito'y manggagaling sa mga ahensya tulad po ng DOH. At kasama na rin po dito yung Urban Search and Rescue Team ng Bureau of Fire Protection at ng Armed Forces of the Philippines. Nandito rin po ang MMDA at mula sa Apex Mining Corporation or First Gen Energy Development. So, yan po ay padadala po natin, tentative date po tomorrow para po makatulong po ang Pilipinas sa ating mga kababayan din po at sa mga citizens po, mga mamamayan po dito sa mga nasabing bansa na dumaranas po ngayon ng krisis dahil po sa nabanggit na lindol. Yusek, nakatutok po ba dito ang ating Pangulo? Opo, yan po ay ang pinag-utos po ng Pangulo sa ating mga agency na agaran po na tumulong sa ating mga kapitbahay na bansa. Follow up na lang po, Yusek. How prepared is our government for this kind of disaster? Lalo na kayong nababanggit yung the big one. Yes. Sa mga ganitong pagkakataon po kasi hindi po talaga natin masasabi kung kailan mangyayari pero mas maganda po na maging handa. Karamihan po, halos po ang government agencies po natin prepared po dyan. Nagkakaroon po ng earthquake drill, fire drill at meron po tayong nakahanda po mga go bags. Sa ano naman po sa mga local government units, sa atin din po na sa idinidemand po natin hangga't maaari po na yung mga building officers nila ay magsagawa po ng mga inspection kung maaari at maging mahigpit din po sila sa pagbibigay ng mga permits sa pagpapagawa ng mga buildings na magiging maaaring hindi ganon katibay. Yan po at sabi nga po natin, maliban po sa gobyerno, tayong mga Pilipino, taong bayan, magtulong-tulungan din po dito sa information dissemination patungkol po sa paghahanda pag ganito po ang nangyari. Salamat po, Yusek. Left Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Dumami daw po ang mga Pilipinong nakaranas ng gutom batay sa SWS survey. Ano po ang masasabi ng Malacanang dito at paano ito planong tugunan ng pamahalaan? Actually, aralin po yan dahil po sa bagong report po ng DSWD, marami na po kasing programa na talaga pong pantawid gutom. Unahin ko po ang programa ng DSWD na nagsisilbi po sa 300,000 poor food households na may equivalent po na 1.5 million individuals across the country po ito. Sila po ay binibigyan ng 3,000 na pesos na halaga na pera, 3,000 pesos monthly as food aid. Pangalawa po programa ng DSWD ay Walang Gutom Kitchen. Ito po ay located sa Pasay City, kung saan nagsisilbi po ng mga hot free meals sa mga pamilya, sa mga bata, lalo-lalo na yung mga nasa lansangan. Maliban pa po dyan ay meron pa rin po tayong, meron po ang DSWD na programa. Ito po yung Walang
walang gutom project, Kusinero Cook-Off Challenge para po ma-improve yung public nutrition. At meron din po ang walang gutom project that provides eligible families with electronic benefit transfer po. Ito po 3,000 peso monthly food credits. So aaralin po natin kung saan nanggagaling itong mga sinasabi na nagugutom pa ang ibang mga kababayan natin. At para malaman natin kung saan lugar ito at kung meron man pagkukulang, ay maibsan po natin ang ganitong klaseng mga sitwasyon po. Eden Santos, Net 25. Good morning po, Yusek. Ito po, itatanong ko lang ulit kung meron na tayong figures, ilan na po yung housing units na na-distribute na ng BBM administration sa ilalim po ng 4PH, ito yung pambansang pabahay para sa Pamilyang Pilipino program ng administrasyon. Nakakuha tayo pero hindi pa po ito kompleto sa ngayon, pero may maibibigay po ako sa inyong datos. As of this time, ayon po sa report ng DSUD, meron po tayong 90 ongoing projects nationwide in various stages of development and construction. Ang ilan po dito ay nabuo na po, nagawa na po, at ito'y mag-generate ng total of 259,365 housing units. Meron din pong 82 projects currently in pre-production stage at merong 436 pending proposals. At least 8,000 housing units for turnover this year. At meron pa po tayong binanggit sa Davao City noong nakaraan at saka sa San Juan. At meron din po sa Palayan City, Nueva Ecija, City of San Fernando, Pampanga, at Bacolod City, Tagoloan, Misamis Oriental. At meron pa pong darating sa Abuab, San Mateo Rizal, at Bukawi, Bulacan. So, kung meron po tayong estimate, mga ilang milyon po ito? Wala pa po siyang milyon. Sa loob po ng 3 taon sa pwesto ng Pangulong Marcos. Yun po yung sinabi ko at hindi pa ito pa po kompleto. Kasi po ang sabi 1 million per year. So, para mabuo yung backlog na 6.5 million housing units po ng Pilipinas. Okay, sinabi naman po ng ating Pangulo na ito po yung salita niya, and I quote, "We are aiming for 1 million homes, 1 million low-cost and socialized homes a year. It is an ambitious number, but we will try very, very hard." So may mga pagkakataon po, gustuhin po natin na matapos ang lahat, pero may mga causes of delays. Katulad po ng processing and release of development loans for private contractors, permitting or due diligence process on site suitability and land ownership. Meron din po, nagkakaroon din po ng problema or issue tungkol sa pagpapatayo because it seems that there is longer construction period for vertical housing, at least 10 months average for walk-up. 4-story buildings pa lang po yun. At yung pong capacity to borrow or avail of the development loan of private contractors. At ito po ay ibibigay na napakamura po sa ating mga kababayan. Kaya po, kokonti lamang po ng mga contractors at developers ang sumasali sa proyektong ito. So ito po ay mga issues na hindi po ninanais ng administrasyon. But katulad ng sinabi ni PBBM ng ating Pangulo, we aim 1 million houses a year. And we will try very, very hard. Ano po yung mga reason bakit may mga contractors po na umaatras sa proyekto? Kasi sabi ko lamang po, maliit po kasi ang presyo na ibibigay natin sa taong bayan para i-avail ito. Kaya po yung ibang contractors po ay hindi po sumasang-ayon na makisali or sumama sa ganitong klaseng proyekto. Kunti lamang po na developer. Yusek, hindi po ba kasama sa GAA or national budget ng gobyerno po yung sa pagpapatayo po ng mga pabahay project ng
administrasyon. Mali po yan. Hindi po kasama sa GAA ang proyektong ito. Ito po ay popondahan po ng pag-ibig. Thank you po. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Yusek, this morning, yung mga progressive groups daw po will be filing an appeal sa Malacanang para ihinto yung April 2 implementation ng 5 peso fare hikes LRT dahil pabigat daw po ito sa mga commuters. Ano po yung stand ng Malacanang on the fare hike? And can we also get an assurance from the President na the President is looking into the concerns of the commuters po? Yes, opo. Gustuin po natin man, no? Gustuin po ng administrasyon na ito po ay hindi muna maituloy. Pero yan po kasi ang nakasaad sa kontrata. Kundi po ako nagkakamali, nabanggit po ito na matagal na po dapat nagtaas ng presyo. Pero inuhul po ito para po sa ating mga commuters. Pero tignan din po natin ang sitwasyon kapag kasama po kasi ito sa kontrata at hindi po itinupad or natupad ng gobyerno, mas magkakaroon po ng malaking problema ang ating mga commuters. Tuesday New, DZBB. Good morning po, Yusek. Yusek, ditong weekend, mayroon pong mga Filipinos na nakulong sa Qatar dahil daw po doon sa ginawang kilos protesta in support kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po ang tulong na maipagkakaloob ng gobyerno kung meron man, anong plano para sila po ay matulungan na ma-resolve itong kanilang kinakaharap na kaso doon ngayon? Nung araw po na ito ay napabalita, agad-agaran po ang embahada natin po ay tumulong po agad. Nagpadala po ng labor attaché, isa din po lawyer para po malaman at mapaglaban ang kanilang mga karapatan. At maliban po dyan ay kung ano pa po ang maaari natin ibigay na tulong, let's say mga care packages, na sa abot makakaya ng ating pamahalaan, ibibigay po natin sa ating kababayan sa nasabing bansa. So hindi naman po sila pababayaan Ay, hindi na po. makulong, ma'am? Ay hindi po. Obligasyon pa rin po ng ating pamahalaan, ng administrasyon, ang mga Pilipino, anuman po ang kulay nila. Wala po tayong sinisino, wala po tayong discrimination patungkol po dyan. Basta po kapwa Pilipino, tutulungan po yan ng administrasyon. Opo. Follow up lang, ma'am, yung ibang mga Filipinos na nagrarally pa rin para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, katulad po sa Davao nung kanyang birthday, marami pong nagtipon-tipon sa ibang lugar sa bansa. Ano po ang nakikita nyo rito? Marami pa rin yung mga sumusuporta sa kanya sa dami ng mga umaten. I'm sure nakita rin po ito ni Presidente. Ano po ang take niya dito sa ganitong mga sitwasyon? Kung nag-celebrate po sila ng birthday po ni dating Pangulong Duterte, hindi naman po natin mapipigilan yan. Kung maraming sumusuporta sa dating Pangulong Duterte, karapatan po nila yon. Hindi po natin ito pipigilan. Thank you, ma'am. Melvin Gascon, Philippine Daily Inquirer. Morning po, Yusek. Start na po yung election campaign for local elections at may mga bali-balita po na may mga ilang mga kandidato gumagawa ng paraan para masakyan po yung AKAP, pamimigay po ng AKAP. With the upcoming oral arguments po sa Supreme Court, meron po bang kautusan ang Malacanang na voluntarily ipagpaliban po muna ang pamimigay po ng AKAP? Mahirap po kasing ihinto ang pagpibigay ng ayuda sa taong bayan. Umaasa din po sila dyan, katulad nga po nito, sabi po sa survey, ay di umanon tumataas ang hunger rate. Kahit marami na po tayong programa ng ayuda, kaya sabi nga po natin, titignan natin kung saan nanggagaling ito. Hindi po ito mapapahinto agad-agad ng administrasyon. At mas marami po siguro mga kababayan natin ang mag-aalma. Lalo na kung nasanay na po silang kumuha ng ganitong ayuda para po ipantawid sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. So follow up lang po, ma'am. Isa po sa mga contentious issues po dito sa 2025 ito nga pong
allegedly ay insertions ng AKAP. Kukumustahin lang po sana namin ang update doon po sa ginagawang review ng Malacanang doon po sa allegedly mga insertions ng bicameral conference. Sa nakaraang 2025 po. 2025 po. Hindi po kasi privy or hindi po responsibilidad ng executive makialam kung ano po ang nagawa sa BICAM. Tayo po ang pagtutuunan lamang po talaga ng pansin ng executive ay ang enrolled bill. Kung ano man po ang naging issue sa kanila kung mayroon man, yun po ay trabaho lamang po ng legislative at kung tayo makikialam sa kanilang gagawin sa pagpapalangkas ng budget ay baka sabihin pong nakikialam at ito'y violation po ng separation of powers. So ano po yung ginawa ng Malacanang very recently po na pagkatapos pong mapirmahan yung GAA, adjustments ng kung ilang millions from one department lilipat sa kabilang department, paano po yun? Nire-review lamang po yun para po sa pag-spend po ng budget. Tapos na po. Dahil may mga cut po. Araw-araw pa po para as of the moment, ang pagkakaalam ko po ay nagkaroon ng mga review. Tatanungin ko po kung natapos na po ang kanilang pag-review. Hingi po may update. Thank you. Opo, salamat po. Raquel Bayan, Radio Pilipinas. Good morning, Yusek. May we get Malacanang's reaction po on the business expectation survey of Bangko Sentral ng Pilipinas stating that the business conference in the Philippines is more optimistic for the second quarter of 2025. That's good news. It should be included in our good news. Maganda pong pangitain po yan. Maganda po na nakikita po na dumadami pa rin po ang may tiwala sa ating pamahalaan, sa ating administrasyon para ang mga investors po ay maglaan ng kanilang mga investment sa ating bansa. Maganda pong balita yan. And Yusek, what are the government's action po to maintain or to even surpass this optimism for the remaining months of the year? We will try our best. The administration will try its best to maintain that status or to be better than that so that we can encourage more investors to invest in our country. Crisel Insigne, IBC 30. Yusek, ano po reaction ng pala sa bagong revelation po ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega about sa confidential funds ng OVP? This time po, they dubbed it as Team Grocery because of the names Beverly Claire Pampano, Nico Harina, Patiting, and many more. Hindi lang po siguro ang palasyo ang medyo nagtataka. Siguro lahat po ang taong bayan mismo ay nagtataka kung bakit ganito ang mga resibo na naibigay ng OVP. At ito pong mga ebidensya na po yan ay ilalaan na lamang po natin at ipapaubayan natin sa House of Representatives at sa Senado kung hindi gagamitin man sa impeachment trial. We're down to our last two questions. Sam Medinilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. Nagpa-follow up lang po ako dun sa report po yung regarding po sa BSP. Nag-issue rin po yung BSP recently ng Financial Stability Report kung saan nag-express sila ng concern dun sa heightened uncertainties due to economic development sa US. Tsaka yung economic instability, geopolitical issues sa Europe and Middle East. Meron na pag-usapan na po kaya sa cabinet yung possible impact ng mga geopolitical developments during po dun sa last NEDA briefing. At saka may binigay po kayang instructions si President Marcos kung ano i-mitigate yung impact ng mga ganong issues. Actually po nagkaroon po ng meeting with the BSP. Pinag-usapan na rin po yan. At maaari po maapektuhan ang inflation rate if ever patungkol po dyan sa nangyayari po sa US. So tignan na naman po natin at gagawa naman po ng paraan. At sa pagpupulong na po yun ay dapat ang ating nadinig sa pagpupulong ay dapat maibsan agad. Yun lang po ang nadinig ko na sinabi po ng Pangulo na maibsan po agad kung ano po ang magiging impact nito sa darating na taon. Last question na lang po sa akin.
Nung na-mention rin po kanina yung tungkol dun sa issue sa Myanmar, na patuloy pa rin yung mga OFW Filipinos na nabibiktima dun sa scam hubs. May plan po kaya yung government to restrict yung deployment ng Filipinos, not necessarily OFWs sa Myanmar and its surrounding countries? Maganda pong suggestion yan at siguro dapat din po natin tignan po yan. Maging stricto sa tamang, reasonable pag-strict lamang po. Dahil hindi naman po natin pwedeng i-violate yung freedom of movement ng bawat isa. So kapag po natin nakita at napansin na wala naman silang dapat napuntahan sa Myanmar at maaari sila maging biktima, ay mas maganda pong maimbestigahan muna bago sila umalis. Thank you po. Finally, Robert Mano, Teleradyo Servicio. Sir, good morning po. On Thursday, the Senate Committee on Foreign Relations decided na magkaroon po ng second hearing regarding sa pagkaka-aresto kay former President Rodrigo Duterte. On Thursday, are we seeing same set of cabinet officials representing the executive po sa hearing, or may special instructions ang Pangulo regarding po dito? Thank you. Wala po. Katulad ng po sinabi natin ng mga nakaraang araw, hindi naman po pipigilan ng Pangulo ang mga cabinet members or secretaries kung sila man po ay ipapatawag. At dapat nga naman tugunan kung ano mo ang mga katanungan na ibibigay sa kanila, provided po na ito ay hindi naman mag-violate na executive privilege. Yun naman po. Thank you, Yusek Claire. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat po na kanyang press corps at magandang tanghali para sa bagong Pilipinas.